Mga sangkay, nagsalita na nga ba ang Malacanang tungkol po dito sa kinakaharap ng mag-ina na si Loren Legarda at saka si Leandro Leviste? Magandang oras po sa lahat ng mga nanonood ngayon. At ito nga po, pag-usapan po natin itong gulo ng politika sa Pilipinas, mga sangkay. At ayun na nga po, isa sa umaharap ngayon sa matinding problema ay itong mag-ina na si Leviste at itong si Loren Legarda na kanyang nanay, mga sangkay. Ngayon, tayo naman dito, mga sangkay, neutral pagdating po sa mga awayan ng mga politiko, mga sangkay, o anuman po mga problema nila sa buhay. Pero dinidiscuss po natin dito kung ano nga ba itong mga issues na kanilang kinakaharap. Pag-usapan po natin itong mga sangkay ngayon. Anyway, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, i-click nyo na po ngayon yung subscribe para lagi po kayong updated sa mga ginagawa po nating komentaryo, mga vlogs, mga opinion dito sa YouTube. Alright? Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ito kasi ang balita. Ang tanong kasi dito, kasi may mga nagsasabi, Malacanang daw po ang nasa likod, kung bakit ipapakulong itong sila Loren Legarda. Marami pong mga teorya dyan, mga sangkay. Kasi ang ombudsman ngayon ay may aksyon laban sa kanila. At napag-usapan na po natin ito nakaraan, mga sangkay. Ngayon, eto, tingnan po natin. Ano ang opinion o ano ang reaksyon? Ano ang sinabi ng Malacanang? Ngayon, eto, tingnan po natin. Ayon po dito, Malacanang dumistansya sa aksyon ng ombudsman laban kay Loren Legarda, Leandro Leviste. So, dumistansya, ibig sabihin, siguro, ay namin mangialam. Ombudsman mang may hawak dyan. Baka masabi pa na kami ay namumulitika, parang ganon. Okay, basahin mo natin. Dumistansya raw ang Malacanang sa isyu ng pagsasampa ng reklamong graft at plunder ng ombudsman laban kina Senadora Loren Legarda at anak nitong si Congressman Leandro Leviste. Mabigat to, ha? Graft at plunder. Kapag ka na mga sangkay, nakasuhan talaga sila. Wala pong piyansa to. Non-bailable. So, di ko ma-imagine na makikita po natin si Senator Loren na binibit-bit ng mga pulis. Di ko lang ma-imagine. Kay Leandro, parang okay pa. Pero kay Loren Legarda, mga sangkay, parang, teka, parang di ko ma-imagine yun, ha. Pero yun na nga, maaaring mangyari po yan, mga sangkay. Di ba? Nangyari na po kay Jinggoy. Nangyari na po sa mga opisyal pang iba dyan. Kay, sino pa ba? Sila Mike Defensor, sila Marcoleta. So, posible din po talaga mangyari sa iba pang mga politicians. Pero alam nyo, guys, may solution dyan eh. Itong magulong mga politiko, mga sangkay, kasi ang pinakaugat niyan ay yung pangit na sistema mula po sa 1987 Constitution. At yan, mga sangkay, matagal na po namin sinasabi yan, no? Ng mga kasamahan po namin nagtutulak ng constitutional reform. Ang problema sa Pilipinas ay problema mula po sa 1987 Constitution. Mula po sa political system, government system, economic system, lahat ng yan mula po doon sa Constitution po natin. Ang solution po dyan sa mga nagbabardagulang politiko ay parliamentary system. Kung magkakaroon lang po sana, no, ng parliamentary system, di sana kahit papaano, kung gagawin, magsishift po tayo from presidential unitary system to parliamentary system. Naku, mga sangkay. Ewan ko lang kung hindi gumaan o gumanda ang takbo ng Pilipinas at hindi tumino ang mga politicians. Kasi ang magpapatino po talaga sa mga politiko ay sistema. Hanggat ganyan ang sistema, mga sangkay, talagang walang katapusan yan. Gantihan lang to. Mangyayari dyan. Yung mga nakaupo ngayon,
sila yung bumabanat. Pero pagkatapos nila, sila naman po ang babanatan dyan, mga sangkay. 'Di ba? Ganyan ang politika sa Pilipinas. Tugon ito ng palasyo sa bintang ng Partido Demokratikong Pilipino na ginagamit umano ng administrasyon ng ombudsman para kasuhan ang mga kalaban at oposisyon. Pero ngayon, mga sangkay, no? Bakit si Romualdez? Di ba? Napinsan pa po mismo ni PBBM. Bakit kasama po doon? Di ba kayo nagtataka, mga sangkay? Di ba? Dapat, kumbaga maiisip nyo rin, no, kung may kinalaman sila PBBM dito, bakit, kumbaga, kung sila PBBM o ang administrasyon, sinusupil, binabanatan, pinapakulong lahat ng mga kalaban, bakit si Romualdez hindi naman po yun kalaban? Bakit kasama mga sangkay sa anumang oras pwedeng damputin? Wala lang, naisip ko lang itanong yan. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, trabaho ng ombudsman na ipatupad ang kanilang mandato at maaari namang sumagot dito ang mga sangkot na politiko. Ang nais lamang aniya ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipatupad ang batas, igalang ang due process at proseso ng batas at kung may dapat managot ay panagutin. Isa na po sa halimbawa dyan, mga sangkay, si Romualdez, di ba? Nahaharap ngayon sa matinding mga sangkay. Problema. Kasi siya po ngayon yung siya po ngayon yung isa sa target ng ombudsman, di ba? On the part of the ombudsman, hindi tayo maaaring makapagsalita tungkol sa kanila. Maaari naman po nila itong sagutin, sabi po ni Attorney Castro. So, hindi sila umiwas pong sagutin ang ganyang tanong, mga sangkay, para siyempre mas safe yun. Huwag ka na lang sumagot para hindi mahanapan ng kung anumang butas, mga sangkay. Naharap sa kasong plunder at katiwalian ang mag-inang Legarda at Leviste kasama si dating Energy Secretary Alfonso Cusi dahil umano sa pinasok na kontrata sa enerhiya, partikular ang solar company ni Leviste na nabigo umanong makatugon sa nakapaloob sa kontrata nito during PRR at this time po ito, mga sangkay. Ewan ko anong nangyari. Well, kung kayong tatanungin, mga sangkay, tingin nyo ba may kinalaman sila PBBM dito? Comment down below. Alright, ano po ang inyong opinion? Comment lamang. Meron tayong YouTube channel. Ito po isang revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Guys, magaganda po yung topic natin dito. Related po sa Bible prophecy, mga kaalaman mula po sa Biblia. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.